kasambahay! Alam ko excited na kayo sa ipe-prepare natin na breakfast for today. Uy, sa mga mahilig mag-samgyup dyan, alam ko nakapag-try na rin kayo nito. Ito ang ating ipe-prepare, ang Keranjim or steamed egg. O diba, pinahirap lang natin, medyo pinakorean lang natin, pero madali lang naman yung mga ingredients natin. So, ang ating mga ingredients, meron tayong 5 pirasong itlog dahil kagaya nga nung sinabi ko kanina, ito yung featured na ingredient natin for the whole week. So, meron pa tayong kinabukasan, God willing, no? Magluluto pa rin tayo ng isa pang dish featuring egg. So, this one, sa ating Keranjim or steamed egg, 5 pirasong itlog yung kailangan natin. Kailangan din natin ng sesame oil, pero ito po 80 pesos siya, pero konti lang naman yung gagamitin natin. So hindi naman yung buong 80 pesos ay masasayang natin. Magagamit pa natin siya sa ibang ingredients, ibang dish. So meron tayo dito ding leeks or yung parang dahon siya ng sibuyas. At meron din tayong white pepper and black pepper. So, nakalagay naman dyan yung ating yung costing natin. Ang total niyan ay 180 pesos. So, yung black pepper at white pepper, additional lang to na ingredients din para sa ibang sa ibang dish natin. Pero hindi naman natin gagamitin yan lahat. White pepper lang yung para sa dish natin ngayon. So, okay. Meron na akong nilagay na eggs dito sa isang bowl natin. Medyo ko lang, binati. Tama ba yung term? Binati ko na siya kanina para mas madali na siyang haluin later. So, eto, 4 na itlog lang muna yung ginamit ko kasi medyo maliit yung lalagyan natin. Tapos, habang maglalagay ako dito ng ingredients, magpapainit na tayo ng pan. Ng ating pot pala. Usually, ang ginagamit dito, yung stone pot, yung kulay itim doon sa mga Korean restaurant, ganyan. So, maglagay lang tayo ng konting mantika. Tapos, pwede na tayo mag-season dito sa ating tubig muna kasi hahaluan natin yan ng water yung egg. So, para lang matansya natin, kasi ayaw naman nating tikman yung itlog, di ba? Baka magka-salmonella pa tayo. So, mix lang natin yung seasoning dito sa tubig. Tapos, lagay tayo ng konting asin. Konti lang. And then, white pepper. So, ito po yun, yung buong lalagyan ng white pepper. Ayan. And then, pwede na tayong mag-saute dito sa ating pot. Usually, hindi naman talaga nagsosaute. Pwedeng dire-diretso na. Pero gusto ko lang para mas ma-activate yung, aroma ng ating aromatics. Para lang mas mag-release siya ng flavor. Kaya ako maglalagay ng, magsosote ng onion leeks. Ayan. After nun, pwede na nating paghaluin yung ating water tsaka yung egg para maging isang mixture na lang siya. Ayan. So, keep on stirring lang po, mga kasangbahay. Parang sosobra to Medyo maliit siya eh. Ayan. Para di masunog. Okay. Sige, dagdag ako ng konting tubig. Para lang mas mag-steam pa siya. Tapos, hindi natin siyang haluin para lang mas maging siya, fluffy. Yan. Nakikita niyo rin ba to sa sa mga Korean restaurant? Dali lang, di ba? Minsan, order kayo nito parang 100, isang pot, or mga 250. Ganun. Pero madali lang naman, kayang-kaya sa bahay. Sinaan lang natin ng konti yung apoy. Yan. Kumusta muna yung ating mga kasama dyan kasi ito, tatakpan lang natin to tapos isi-steam pa natin siya para mas maging fluffy. Puntahan muna natin yung ating mga kasama. Yan, hindi pa ito maluluto eh. Takpan muna natin. 2, 3.
Ayan. Wow! Okay, so para malaman po natin kung luto na siya, magpo-firm up po yung egg. Tapos, nagpo-form siya ng lumps na ganyan. Ito, kaya siya parang nag-curdle na ganito kasi hinalo natin siya kanina, remember? Tapos, syempre, ang isa pang indication or visual cue na luto na yung eggs is wala ng slimy part. So at least ito, 5 minutes naman luto na yung itlog eh. Minsan nga kumakain tayo, di ba, ng raw egg. Pero just to be safe, okay lang kahit hindi na po natin, kailangan talaga walang slimy part dito. So after nun, pwede na tayo mag-garnish pa bago natin iserve. Lagyan lang natin siya ng extra natin na onion leeks. Mas maganda dito yung green part lang. And then, drizzle tayo ng konting-konting sesame oil. Ayan. Oops. Konti lang kasi medyo matapang talaga ito. And then, that is ready to serve. Ang ating Geran Jim. Hindi ko siya mahawakan mga kasangbahay dahil mainit po ito at wala tayong towel, extra towel. Pero kung titikman nyo po yan, ang lasa niyan ay, para siyang, ano nga ba to? Para siyang ramyun, ganon. Chicken ramyun, ganon. Kasi siguro dahil dun sa seasoning din na nilagay natin. Pero, it's very fluffy and comforting na dish para saktong-sakto, medyo malamig po yung panahon ngayon. Yan po ang ating steamed egg. Sana po nasundan nyo.